Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 676, Kabanata 676, Paglukso sa nagniningas na hukay. Nang marinig ang mga salita ni Bobby, ang lalaking may bigot ay lubos na nataranta. Inabot niya at hinawakan ang noo ni Bobby at nagtanong, "Are you crazy? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo?" Si Bobby, gayunpaman, ay mataimtim na nakatitig sa nagniningas na hukay at sinabing, "Hanggat ang tunay na apoy na ito ay hindi ako kayang patayin, maaari kong subukan." Bamulong ang lalaking may bigot, "Baliw ka talaga. Ito ay totoong apoy, kung hindi ka mag-iingat, maaari kang maging alikabok." Hindi gaanong nagsalita si Bobby, ngunit sa kanyang puso ay may matinding pagnanasa. Kung kaya niyang gawing invincibility ang kanyang katawan, kahit na hindi mataas ang kanyang kaharian, magiging malakas ang kanyang lakas. Lalaking may bigot, mauna ka. Pagkatapos ng ilang oras, halika hanapin mo ako sa Green Moon Villa. Napatingin si Bobby sa lalaking may bigot. Hindi makapaniwalang sinabi ng lalaking may bigot, "Gusto mo talagang tumalon sa nagniningas na hukay na ito?" Oo. Desidido si Bobby. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at hakbang-hakbang, lumapit siya sa nagniningas na hukay. "Hanapin mo ako sa Green Moon Villa sa loob ng halos isang buwan." Seryosong sabi ni Bobby. Ang lalaking may bigot ay patuloy na bumubulong, "Nakakabaliw, paano ko nakilala ang isang baliw na tulad mo?" Habang binabalak ni Bobby na tumalon sa nagniningas na hukay, ilang makapangyarihang aura ang biglang lumapit sa kanila. Nang maramdaman ang mga aura na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. "May darating," sabi ni Bobby sa malalim na boses. Ang lalaking may bigot ay tumanggo rin at sinabing, hindi mahina ang kanilang mga aura, kahit sa kalagitnaan ng military marquee. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at bamulong, ang mga taong ito ay talagang umabot hanggang dito. Mukhang patay na sila sa pagpatay sa akin. Ang lalaking may bigot ay bamulong, "Hindi ako nananatili para dito, magkikita tayo sa Green Moon Villa sa isang buwan." Matapos ihulog ang pangungusap na ito, ang lalaking may bigot ay nagplanong tumakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumating ang tatlong tao na nakasuot ng purple na damit. Isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong disyerto. Tatlong tao ang malamig na tumitig kay Bobby at sinabing, "Bobby, sa tingin mo ba maiiwasan mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagtakbo rito?" Ngumisi si Bobby, "Kaya ang mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Sigurado kayong persigido. Leitok, dapat kang mamatay ngayon." Unti-unting nagtaas ng kamay ang isa sa mga taong nakasuot ng kulay lila. Ang lalaking may bigot na nakatayo sa tabi nila ay nagmamadaling bamulong, "Wala akong kinalaman dito, ako. Dumadaan lang ako." Sinulyapan siya ng lalaking naka-purple robe at nginisyan, "Mananatili ka rin dito." Nang marinig ang mga salitang ito, nagbold ang lalaking may bigot. Nakakamangha ang bilis niya. Maging si Bobby ay hindi napigil ang lumunok. Ang bilis na ito. Maaaring mas mabilis pa ito kaysa sa pag-urong ng ground into an inch. Ang tatlong tao na nakasuot ng kulay ube ay tumingin sa direksyon kung saan tumakas ang lalaking may bigot at hindi napigil ang mapangiti, talagang nakatakas siya. Another person in a purple robe stated, "Never mind, minor character lang siya. Ang target natin ay si Bobby." Sabay-sabay na tumanggo silang tatlo, at saka dahan-daang naglakad patungo kay Bobby. Tumayo si Bobby sa tabi ng nagniningas na hukay at malamig na nagtanong, "Talaga bang pinaplano niyo akong patayin? Ano sa tingin mo?" Ngumisi ang lalaking naka-purple robe. "Sa pag-iisip na sa pagprotekta sa iyo ni Ignacio Burke, hindi ka mahawakan ng Capital City Martial Arts Association." Nang marinig ni Bobby ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Bobby na mapatawa, "Hindi ko naisip na may magpoprotekta sa akin. Gusto mo bang patayin muna kita? Sige, dalhin mo na." Isang mabangis na sigaw, at agad na sumabog ang mga aura ng mga nagsusuot ng purple robe. Inaakala ng isa na lalaban si Bobby, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod siya at tumalon sa nagniningas na hukay.
Kung gusto mo akong patayin, bumaba ka dito. Malamig na sabi ni Bobby. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng tatlong lalaking nakasuot ng kulay lila, at agad na sumugod patungo sa nagniningas na hukay. Tumingin sila sa nagniningas na hukay at hindi napigil ang sumimangot, ito ba ay totoong apoy? Nabaliw na ba ang batang ito na tumalon sa totoong apoy? Nagpalitan ng tingin ang tatlo, tila hindi sigurado sa susunod na gagawin. Sa normal na mga pangyayari, ang sinumang tumalon sa totoong apoy ay walang alinlangan na mamamatay, ngunit ang batang ito ay tila laging gumagawa ng mga himala. Dapat tayong mag-ingat, malamig na pahayag ng isa sa kanila. Ilang beses na nilang binilang si Bobby, ngunit sa bawat pagkakataon ay nakakabawi siya. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, talagang hindi nila hahayaang makaalis si Bobby. Pagkatapos ng pagpapalitan ng mga tingin, isang lalaking naka-purple robe ang humakbang patungo sa totoong apoy. Itinaas niya ang kanyang palad at inabot ang apoy. Sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa nagngangalit na hukay ng apoy, ang apoy ay sumiklab ng marahas, agad na nilamon ang kanyang palad. Malaki ang pagbabago ng mukha ng lalaking naka-purple robe, at dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Sa kabila nito, nasunog ang kanyang palad hanggang sa dagwang laman, na tumambad sa kanyang mapuputing buto. Tulad ng inaasahan sa tunay na apoy, nawala ang kulay mula sa mukha ng lalaking naka-purple robe. Ang sakit ng palad niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Ang tunay na apoy ay hindi kayang labanan sa pamamagitan lamang ng laman at buto. Sa normal na mga pangyayari, walang alinlangang mamamatay ang bata dahil sa pagtalon dito, malamig na sabi ng isa pang lalaking naka-purple robe. Nagkatinginan muli ang tatlong lalaki, hindi sigurado sa susunod na gagawin. Narinig ko na sinabi ni Davy Barnett na ang batang ito ay baliw at may kakayahan sa anumang bagay, sabi ng isang lalaking naka-purple robe. Paano kung nakaisip siya ng paraan para malampasan ang totoong apoy? He could potentially survive unscathed in the pit of fire, isa pang chimed in, nodding. Imposible, kahit na kumuha siya ng isang lihim na pamamaraan, hindi niya ito mapanatili ng matagal. Matapos timbangin ang mga posibilidad, nagpa siya ang tatlo na hintayin ito sa harap ng hukay ng apoy. Sa pagkakataong ito, gusto nilang makita ang kanyang katawan na buhay, o ang kanyang kamatayan. Sa ilalim ng hukay ng apoy. Tuloy-tuloy na bumagsak ang katawan ni Bobby, at ang pagkahulog pa lang ay nasunog ang kanyang balat at laman hanggang sa malutong. Ang apoy ay tila naudyok sa panunukso ni Bobby, marahas na umaalingaw sa kanya at pilit kumapit sa kanyang laman ng walang tigil. Ang masakit na sakit ay binaluktot ang mukha ni Bobby. Ang kanyang pawis ay sumangga sa isang iglap dahil sa matinding init. Sa sobrang sakit, hindi napigilan ni Bobby na mapaungol. Bumaba ang tingin niya sa sariling katawan. Nagsisimula ng mabulok ang kanyang laman sa ilalim ng pagguho ng apoy. Pero hindi nag-alala si Bobby. Sa pag-abot sa Golden Core Stage, maaari niyang muling buuin ang laman at dugo. Ang tunay na nag-aalala kay Bobby ay ang kanyang mga buto. Kung ang kanyang mga buto ay nasunog hanggang sa abo, kahit na ang kanyang ginintoang core ay nananatiling hindi nasira, hindi pa rin siya maiiwasang mamatay. Ang gayong sakit ay lampas sa imahinasyon, ngunit kapag ito ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay maaaring maging banta sa buhay. Gayunpaman, matatag ang pasya ni Bobby, na nagpapahintulot sa kanya na panatilihing nakadilat ang kanyang mga mata, manatiling may kamalayan. Lalo lamang nitong naging matangkad ang sakit. Ang laman ni Bobby ay kitang-kita sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng apoy, sa bawat bahagi ng kanyang laman ay sumangga. Hindi nagtagal, tumambad ang kristal na puting buto ni Bobby dahil halos masunog na ang laman nito. Depende ito sa kung ang mga butong ito ay makakatagal. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin, matigas ang ulo. Kung masunog din ang kanyang mga buto, tiyak na mamamatay siya. Hindi nagtagal, nilamon ng apoy ang mapuputing buto ni Bobby. Ang nakakapangilabot na init ay naging dahilan ng pananakit ng kanyang mga buto nang hindi matiis. Tinakpan ng apoy ang bawat pulgada ng mga buto ni Bobby, nagsimulang masira ang mga ito. Bitik.
Maya-maya pa, hindi na nakayanan ng mga buto ni Bobby ang init at naglabas ng malutong na tunog ng crack. Kabanata 677, Kabanata 677, ang tunay na apoy ay wala nang higit pa rito. Isa. Sa ilalim ng pagsalakay ng apoy, ang mga buto ni Bobby ay hindi nakayanan ang presyon at nagsimulang mabali. Biglang tumibok ang puso ni Bobby. Ito ay masama. Crack crack crack. Pagkatapos, ang tunog ng pagkabasag ay muling umalangaw sa kanyang katawan. Sunod-sunod na ang mga buto niya. Ilang ulit na tumindi ang sakit sa katawan niya. Hindi maganda. Tiniis ni Bobby ang sakit, tinitigan ang mga belang buto sa buong katawan niya. Bawat buto sa kanyang katawan ay hindi makayanan ng apoy. Sa sandaling ito, si Bobby ay lubos na nawalan ng pag-asa. Ang kanyang ginintuang core ay nalantad, at ang mga apoy ay tila may banal na kahulugan, direktang tina-target ang kanyang ginintuang core. Tapos na, namutla na parang abo ang mukha ni Bobby. Ang apoy ay patuloy na sinusunog ang kanyang mga buto, na pumutok sa bawat pulgada ng kanyang kalansay. Mapatla ang mukha ni Bobby at puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga buto ay nababalot ng apoy, hindi malinaw kung gaano katagal. Nang mawalan na ng pag-asa si Bobby, napansin niyang hindi na nabali ang mga buto na nakabalot sa apoy. Ang bawat pulgada ng buto ay unti-unting gumagaling. Nanlaki ang mga mata ni Bobby sa gulat nang bumulalas siya, may pag-asa pa. Tulad ng paghawak para sa isang lifeline, sabik niyang isinaaktibo ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, ginagawa ang kanyang makakaya upang mabawi ang kanyang mga belang buto. Gaya ng inaasahan, sa ilalim ng pagpapahusay ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ang mga bali na buto ay nagsimulang unti-unting gumaling. Ang mapanuksong pag-uugaling ito ay natural na nagpagalit sa tunay na apoy. Agad na tumindi ang apoy, nabalian muli ang mga buto ni Bobby. Ang mga tunog ng crack-crack ay walang katapusang, at matinding sakit ang bumaril sa kanya muli. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at pinaandar ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ginagawa ang kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang mga buto. Katulad ng dati, pagkatapos mabali ang mga buto, hindi na sila natuloy. Bagamat nababalot ng apoy, ang pagtigil ay tumigil saglit. Hindi nagtagal, ang mga buto ay kuminang at nagsimulang gumaling muli. Magaling! Sandaling nakalimutan ni Bobby ang sakit at hindi napigil ang magsaya. Tila narinig ng tatlong lalaking nakasuot ng lila na nasa itaas ang tunog. Mabilis na nagtipon ang tatlo sa paligid ng nagniningas na hukay, nakasimangot at nagsasabing, "Narinig mo ba ang tunog na iyon?" Parang boses ni Bobby yun. Oo, ang bata ay talagang hindi patay. Dito tayo maghintay. Ang kaninang panaghoy ay sapat na upang ipakita na hindi na niya kayang magtiis ng mas matagal. Totoo, ang malupit na kapaligiran ng disyerto ay naging dahilan para hindi sila komportable. Sa kabila ng kanilang walang kapantay na pagtatanim, nakaranas pa rin sila ng tuyong bibig at tuyong dila sa ilalim ng kapangyarihan ng kalikasan. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa buong 3 araw na ito, ang mga buto ni Bobby ay patuloy na nadudurog at gumaling. Paulit-ulit na halos nasanay na si Bobby. Kaya niyang makisama sa sakit, walang takot. Sa bawat paggaling, tumaas ang tindi ng apoy. Ang proseso ng pagpipino ng katawan na ito ay humahasa din sa paghahangad at banal na kahulugan ni Bobby. Naka-cross-legged si Bobby sa ilalim ng nagniningas na hukay, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, na nagpapahintulot sa apoy na tanggayan siya. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Tila nawala ng pasensya ang 3 lalaking nakasuot ng lila na nasa itaas. Sa isang malupit na kapaligiran, kung patuloy tayong mananatili dito, maaari tayong mamatay. Ang isa sa kanila ay kumunot ang kanyang noo at sinabi. Sa totoo lang, parang halos maubos na ang inner strength ko, sobrang nakakatakot ang environment na ito, pagsang-ayon ng isa. Nararanasan namin ang ganoong sakit sa labas, kaya paano makakaligtas si Bobby sa ilalim ng hukay? Siguradong naging dugo na siya ngayon.
Sa ganitong mga kondisyon, tila sumuko na ang tatlo at gusto pa nilang umalis. Maghintay ng kaunti, seryosong sabi ng pinuno sa tatlo. Matagal na kaming naghintay, ilang araw pa ay hindi na magkakaroon ng pagbabago. Hindi tayo nakakasigurado ng hindi nakikita ang bangkay niya. Walang pagpipilian, nagpatuloy ang tatlo sa paghihintay. Pababa sa maapoy na hukay. Si Bobby ay ganap na umangkop sa ritmong ito. Bukod dito, ang tindi ng apoy ay tila umabot na sa kanilang rurok. Ang bilis ng pagpapagaling sa bawat pahinga ay tumaas. Nang makita ito, kumpiyansang sinabi ni Bobby, "Hindi na ako natatakot sa iyo." Tila naintindihan ng apoy ang mga mapanuksong salita ni Bobby at Nabalisa. Umakyat ang apoy patungo sa katawan ni Bobby, ngunit hindi man lang ito makabunggo. Tawa ng tawa si Bobby, "Iyan na lang ba ang mayroon ka? Ang tinatawag na true fire. Sok, wala ka namang espesyal, hahaha." Sa sandaling iyon, natapos na ng mga buto ni Bobby ang kanilang 836 na round ng pagpapagaling. Pagkatapos nitong pag-ikot ng pagpapagaling, hindi na muling mabali ng tunay na apoy ang mga buto ni Bobby. Ang kanyang mga buto ay naging walang kapantay na matatag, nagniningning ng maliwanag sa ilalim ng saplot ng apoy. Ngayon ay oras na para ibalik ang laman at dugo, ang ngiti ni Bobby. Alam niya na ito ay isa pang napakasakit na proseso, ngunit hanggat tinitiis niya ito, makikita niya ang liwanag ng araw sa mga ulap. Sumisirit. Nagsimulang tumubo ang laman at dugo sa mga buto ni Bobby. Sa sandaling nabuo ang laman at dugo, agad itong sumangga ng apoy. Ngunit hindi nasaraan ng loob si Bobby. Ipinagpatuloy niya ang pagpapanumbalik ng kanyang laman at dugo. Minsan, 2 beses, 3 beses. Mula sa direktang sumangga ang laman at dugo ni Bobby ay unti-unting natutunaw ng ilang segundo. Sa wakas, naluto na lamang ng apoy ang laman ni Bobby nang hindi ito agad sumangga. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas. At ang katawan ni Bobby ay gumaling ng higit sa kalahati. Ang kanyang naibalik na laman ay naging ginto. Kahit na hindi ginagamit ang saintly body skill, ang kanyang pisikal na katawan ay walang kapantay. Sa itaas, ang 3 lalaking nakasuot ng lila ay nawalan ng pag-asa. Patay na ang bata. "We can go," sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng purple habang tumatayo. Matapos magtiis ng mapait sa loob ng isang buong buwan, hindi na siya nakapagpatuloy. Ang 2 lalaking nakasuot ng lila ay tumingin sa kanilang pinuno, naghihintay sa kanyang utos na umalis. Maghintay ng 3 araw, 3 araw na lang. Malamig na sabi ng pinuno. Kung hindi siya nagpakita pagkatapos ng 3 araw, aalis na tayo. Kailangan ba? No one could survive a whole month under the true fire, nakasimangot ang isa. Pinandilatan siya ng pinuno at malamig na sumagot, ang batang ito ay isang taong pinilit na dumaan sa hagdan patungo sa langit. Sa kanya, lahat ay posible. Walang choice ang tatlo kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa ibaba, ganap na gumaling ang katawan ni Bobby. Habang naglalakad siya sa totoong apoy, siya ay ganap na hindi nasaktan. Bagamat sinubukang lamunin ng apoy si Bobby, hindi siya nito kayang saktan. "True fire, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo," sabi ni Bobby, nakatingin sa kanyang katawan na kumikinang na may gininto ang kinang, hindi napigil ang tumawa. Muling nagalit ang apoy, umaatungal ng walang hangin. Tumawa ng malakas si Bobby, "Hahaha, huwag kang magalit, dahil hindi ka matutulungan ng galit." Iniwan ang mga salitang iyon, tinapakan ni Bobby ang kanyang mga paa at lumukso patungo sa bakana ng nagniningas na hukay. Kabanata 678, Kabanata 678, Isang walang kapantay na pisikal na katawan. Isa. Nagmamadali ang katawan ni Bobby patungo sa bakana ng nagniningas na hukay. Ang mga apoy sa ibaba ay kumukulo tulad ng dati, tulad ng isang higanteng kamay na sinusubukang panatilihin si Bobby dito. Sa kasamaang palad, ang tunay na apoy ay hindi na makakaapekto kay Bobby, pabayaan ang pagpigil sa kanya ng kalahating hakbang. Sa itaas, nagpalitan ng tingin ang 3 taong nakasuot ng purple na damit at sinabi sa malalim na boses, "Tara na, hindi na siya lalabas."
Oo. Ang tatlo ay umabot sa isang nagkakaisang mungkahi at tumalikod para umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla silang nakaramdam ng malakas na aura na nagmumula sa kanilang likuran. Kanina mo pa ako hinihintay. Nang hindi na sila hinintay na lumingon, narinig nila ang boses ni Bobby. Lumingon sila at nakitang hindi lang si Bobby ang hindi nasaktan, ngunit ang kanyang katawan ay tila mas matibay pa. Hindi ka talaga namatay. Isang hakbang pasulong ang taong naka-purple robe na si Robe at sumigaw. Nagkibit-balikat si Bobby, hindi ko inaasahan na magkakaroon kayo ng ganoon kalakas na pagtitiyaga, naghihintay sa akin. Kahit isang buwan lang, di ba? Hanggat kaya ka naming hintayin, sulit na maghintay ng kahit anong oras. Napangisi ang tatlo. Naglabas sila ng nakakatakot na aura, isang mamamatay tao na espiritu, at itinutok ito kay Bobby. Alam ni Bobby na ang mga taong naka-purple robe ay napakalakas, ngunit sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na subukan ang kanyang bagong katawan. Umatras siya gamit ang dalawang kamay at tahimik na pinagmamasdan ng tatlong lalaki, na para bang hindi sila seryoso. Ito ay lubusang nagpagalit sa mga tao na nakasuot ng kulay ube na damit. Ang isa sa kanila na naka-purple robe ay uminom ng malakas na inumin, at ang kanyang anyo ay biglang nawala, halos lumapit sa mukha ni Bobby sa isang kisap mata. Klang. Nanatiling hindi gumagalaw si Bobby, hinayaan ang kanyang kamao na bumagsak sa kanyang sarili. Ang tunog na parang isang banggaan ng bakal ay lumabas, ngunit si Bobby ay tila hindi nababagabag, at kahit isang puting marka ay hindi maiiwan. Paano? Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang kulay ng tatlong mukha. Paanong naging malakas ang katawan ni Bobby? Sinulyapan ni Bobby ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan at ngumisi, hindi ko hinintay ang buwang ito ng walang kabuluhan. Ano ang nakuha mo sa maapoy na hukay na ito? Malamig na tanong ng isang taong nakasuot ng purple na damit. Ngumisi si Bobby, gusto mong malaman. Sumakay ka lang, at malalaman mo ang lahat. Naghahanap ng kamatayan. Ang taong ito na naka-purple robe ay ayaw, at muling humakbang patungo kay Bobby. Nanatiling hindi gumagalaw si Bobby, dala ang suntok na ito sa kanyang laman. Sa ilalim ng suntok na ito, umatras si Bobby ng tatlong hakbang, ngunit hindi pa rin niya nagawang saktan si Bobby. Sok, sa abot lang ng laman ng ganoong lakas, kung ay dadagdag ang saintly body skill at venerable fifth mountain. Hanggang saan ito makakaabot? Bulong ni Bobby. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, biglang bumuga ng gininto ang hininga si Bobby. Ito ay ang saintly body skill. Sa basbas ng sunly body skill, ang laman ni Bobby ay umabot sa isang baluktot na estado. Halika at subukang muli. Sumenya si Bobby sa kanila. Ang tatlo ay hindi sumusuko, ang kanilang mga kamay ay nagniningning, at muling sinugod si Bobby. Boom! Hindi mabilang na mga makinang na ilaw ang sumabog, at ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby ay sumabog. Sa isang iglap, lumilipad ang buhangin at mga bato, parang sandstorm. Ngunit nang tumira na ang alikabok, nakatayo pa rin doon si Bobby, hindi gumagalaw. Mukhang mas malakas pa ang laman na ito kaysa sa inaakala ko. Mahinang sabi ni Bobby. Ngayon ang mga mukha ng tatlong lalaki ay naging sobrang pangit. Ang kanyang laman, natatakot ako na hindi ito mapapantayan sa ilalim ng Martial Saint Realm. Sabi ng isa sa mga taong naka-purple robe sa malalim na boses. Ang aming mga diskarte. Hindi man lang siya makakasakit. Tumingin si Bobby sa kanilang tatlo at ngumisi, kung hindi kayo kikilos, gagawin ko. Naive, L.B. Jane. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, tinapakan niya ang kanyang paa at isang serye ng mga magaan na alon ang kumalat mula sa kanyang paa sa lahat ng direksyon. Ang diskarteng ito ay ang heavy falling space. Ang bilis ng tatlong tao ay bumagal ng husto. Si Bobby ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong, hawak ang golden fist sa kanyang kamay, at umasa lamang sa lakas ng kanyang katawan para maghagis ng isang mabigat na suntok. Path! Talagang tumagos ang suntok na iyon sa dibdib ng purple robe. Sumama ang kamao mula sa harapan at lumabas sa dibdib.
Tulad ng naisip ko, mas malakas ang katawan, mas malaki ang kapangyarihan. Bulong ni Bobby sa sarili. Ikaw, nanlaki ang mga mata ng purple na robe, tila hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Ngumiti si Bobby, kukunin ko ang ginintoang core sa iyong katawan. Pagkatapos noon, brutal na inabot ni Bobby ang kanyang kamay, diretsyong ipinasok ito sa kanyang dantian, at pilit na hinugot ang gintong core palabas. Ang sakit ay hindi matiis na parabang ang kaluluwa ay tinatanggalan. Pagkatapos kunin ang ginintoang core, inihagis ni Bobby ang katawan ng lalaki ng direkta sa maapoy na hukay. Hindi ka ba curious kung ano ang nasa loob? Mag-explore ka para sa sarili mo, nakangiting sabi ni Bobby. Hindi nagtagal at napatay niya ang isa sa mga lilang robe, na iniwan ang dalawa pa sa takot. Mukhang totoo ang pagpatay niya kay Nigel Reyes. Naalarma ang sigaw ng dalawa. Malamig na tumingin sa kanila si Bobby at tumawa, huwag kayong mag-alala, papasukin ko kayo kaagad. Nang matapos siyang magsalita ay tinadyakan ni Bobby ang paa niya at humakbang paarap sa kanilang dalawa. Ang mga kamao ni Bobby ay naglalaman ng kapangyarihan ng kawalang kamatayan, at bawat suntok ay may lakas na lamunin ng mga bundok at ilog. Sa ilalim ng impluwensya ng heavy falling space, ang dalawa ay walang lakas na umiwas. Ang mga kamao ni Bobby ay bumagsak sa kanilang mga katawan, nabali ang kanilang mga laman at buto. Sa loob ng ilang minuto, napuno ng dugo ang dalawa at nasa miserableng kalagayan. Tumikim si Bobby, mukhang wala talaga ang mga purple na robe ng Capital City Martial Arts Association. Hindi ko alam kung sino ang ipapadala nila para patayin ako in the future. Bobby, huwag kang mayabang, sinasabi ko sa iyo. Sampal. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isang gintong sampal ang bumasag sa kanyang ulo. Ilang sandali pa ay naging bangkay na silang tatlo. Ang mga mantsa ng dugo sa lupa ay mabilis na sumangga ng apoy. Nang umihip ang hangin, wala man lang bakas ng dugo ang natira sa pinangyarihan. Hindi nasayang ang buwang ito, naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Sa kapangyarihan ng katawan na ito, kaya kung labanan ang sinumang mababa sa isang martial saint. Malamig na tumawa si Bobby. Siyempre, alam ni Bobby na madali niyang mapapatay ang tatlong lalaking ito, hindi lamang dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil din sa ibang dahilan. Ibig sabihin, ang tatlong lalaking ito ay nasa isang napakahinang estado, na gumugol ng isang buong buwan sa desyerto, at ito ay kahanga-hanga kung maaari nilang ibigay ang kahit 30% ng kanilang chi. Yumuko si Bobby at kinuha ang mga ginintoang core mula sa katawan ng dalawang lalaking ito, pagkatapos ay itinapon ang kanilang mga bangkay sa nagniningas na hukay. Pinaglalaroan ng tatlong gintong core, agad itong nilunok ni Bobby sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, isang napakadalisay na chi ang bumalot sa buong katawan ni Bobby. Ang epekto ng ginintoang core na ito ay higit na nakahihigit sa mga espiritu at mga himala. Ito ay halos parang puwersahang kumukuha ng kultibasyon ng iba. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na noong unang panahon, may mga tao na partikular na nanloob sa mga ginintoang core ng iba upang linangin. Kung mayroon lamang mas maraming ginintoang core. Lihim na naisip ni Bobby. Hanggat may sapat na ginintoang core, mabilis na makakatuntong si Bobby sa Martial Saint Realm. Umaasa talaga ako na ang Capital City Martial Arts Association at ang iba pang great families ay magpadala ng mas maraming tao. Ngumisi si Bobby. Kabanata 679, Kabanata 679, ang tuso ng lalaking may bigot sa lungguhit isa. Matapos lunukan ng tatlong Golden Core, naramdaman ni Bobby na maaari siyang pumasok sa midterm military marquee realm anumang oras. Lumingalinga siya sa paligid at bumulong, isang buwan na ang nakalipas, kailangan kong magmadaling bumalik. Si Bobby at ang lalaking may bigot ay napagkasunduan na magkita sa Green Moon Villa pagkatapos ng isang buwan. Dahil ayaw mag-aksaya ng anumang oras, inilabas ni Bobby ang kanyang banal na sentido upang hanapin ang kanyang direksyon at humakbang ng paisa-isa sa labas ng disyerto. Ang malawak na disyerto ay malayo sa Kango City. Tumagal si Bobby ng 3 araw bago tuluyang makalabas ng disyerto.
Pagkatapos, nagtungo si Bobby sa kalapit na paliparan upang bumalik sa Kango City. Si Bobby ay nawala sa loob ng isang buong buwan. Bukod sa 3 tao na naka-purple robe mula sa Capital City Martial Arts Association, lahat ng iba pang dumating para patayin si Bobby ay umalis na. Nawalan pa sila ng pasensya sa paghihintay kay Bobby. Samahan ng martial arts sa Capital City. Napatingin si Davy Barnett kay Bryce Blair at hindi napigil ang tumawa, Mr. Blair, hindi mo na kailangang gumawa ng aksyon para sa mga walang kwentang bagay. Nagpadala na ang ating Capital City Martial Arts Association ng 3 purple na robe para paslangin si Bobby. Dapat patay na siya ngayon. Ang katayuan ni Bryce Blair sa pamilya Blair ay mas mataas kaysa kay Riley Blair. Ito ay humantong sa tono ng boses ni Bryce Blair na medyo naiiba sa Riley Blair. Nagpadala ka na ng ilang grupo ng mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Sa tuwing sasabihin mong tiyak na mamamatay si Bobby, ngunit ano ang kinahinatnan? Ngumisi si Bryce Blair. Nakakatawang biro na ang Capital City Martial Arts Association ay sinasabing may mga namumukod tanging talento, ngunit hindi nila kayang pumatay ng isang Bobby. Medyo awkward na sinabi ni Davy Barnett, mga aksidente lang iyon. Tumayo si Bryce Blair at nagunat, sinabing, President Barnett, dapat alam mo na lahat ng malalaking pamilya ay gustong mamatay si Bobby. Tumango si Davy Barnett, alam ko, gayon din ang ating Capital City Martial Arts Association. Binigay ni Bryce Blair ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Pagkaalis ni Bryce Blair, dumilim ang mukha ni Davy Barnett. Malamig niyang tiningnan ang kanyang assistant at sinabing, 1 buwan na ang nakalipas, bakit wala kaming narinig na balita? Umiling ang katulong, hindi ako sigurado, sinubukan kong kontakan ang 3 lilang robe, ngunit nabigo ang lahat. Nagbigay ito kay Davy Barnett ng masamang premonition. Ang 3 lilang robe ay ang nangungunang puwersa ng Capital City Martial Arts Association. Kung kahit na hindi nila mapatay si Bobby, maaaring kailanganin nilang gumamit ng mabibigat na artillery sa susunod. President Barnett, nakatanggap lang kami ng balita na bumalik si Bobby sa Green Moon Villa. Sa sandaling ito, may pumasok mula sa labas. Dumilim ang mukha ni Davy Barnett at naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya. That Bobby, ang mukha ni Davy Barnett ay nagyayelong malamig, puno ng layuning pumatay. Kumunot ang noo ng katulong, namatay na kaya ang 3 damit na kulay ube. Umiling si Davy Barnett, hindi ko alam, pero dahil nakabalik na siya, wala na sigurong maganda. Dahil doon, tumingin siya sa kanyang assistant at malamig na sinabi, itago muna ang balita, sabihin mo lang na hindi mahanap ng 3 purple na robe si Bobby at bumalik na sila. Kahit napatay na talaga ang 3 damit na kulay ube, hindi natin dapat hayaang tumagas ang balita. Tumango ang katulong, oo. Ang Capital City Martial Arts Association ay palaging nangingibabaw sa mundo ng martial arts, at ang mga purple na damit ay nagdala ng takot sa buong mundo ng martial arts. Kung malaman ng mga tao na pinatay ni Bobby ang 3 purple na robe, tiyak na babagsak ang status ng Capital City Martial Arts Association. Ang deterrent power na pinaghirapan nilang panatilihin sa loob ng maraming taon ay mawawala rin. Sa loob ng Green Moon Villa, naupo si Bobby sa Great Hall, lumingon kay Polly Reeves at nagtanong, wala bang humahanap sa akin sa mga araw na ito? Sumagot si Polly Reeves, oo, halos araw-araw may pumupunta para magtanong kung nandito ka. Hindi napigilan ni Bobby na sumimangot ng bahagya. Halatang hindi pinag-uusapan ni Polly Reeves ang lalaking may bigote dahil masyado itong kakaiba. After more than a month, hindi dumating yung lalaking may bigote. Kinuha ba niya ang bowl ang apoy at tumakas? Lihim na nagtaka si Bobby. Si Bobby ay palaging nag-iingat sa lalaking may bigote. Ang taong ito ay tila baliw, ngunit siya ay talagang tuso, kahit na si Bobby ay hindi makita sa kanya. Hayaan mo na, hihintayin ko pa siya ng ilang araw, naisip ni Bobby sa sarili. Mabilis ang panahon, at sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Nive, L. B. Jane.
Gayunpaman, sa loob ng 3 araw na ito, hindi pa rin nagpapakita ang lalaking may bigot. Dahil dito nawala ng pasensya si Bobby, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, kalimutan mo na ito, maaari pa akong mag-isa at subukang pumasok muna sa midterm military marquee realm. Sa kasalukuyang estado ni Bobby, kung siya ay pumasok sa midterm military marquee realm, hindi siya matatakot sa mga purple na robe, at makakalaban pa niya ang isang pick 4 military marquee. Nang gabing iyon, nang papasok na si Bobby sa pag-iisa, isang malaswang figure ang lumitaw sa tabi niya. Ngumiti siya at sinabing, paumanhin, na-stuck ako sa traffic at na-late ako ng ilang araw. Binuksan ni Bobby ang kanyang mga mata at tinitigan ang lalaking may bigot, na nagsasabing, anong klaseng siksikan ang magpapaantala sa iyo ng ilang araw? Ngumisi ang lalaking may bigot, akala ko patay ka na. Hindi ko ini-expect na ganito pala katatag ang buhay mo. Dahil doon, tumingin siya sa itaas at pababa kay Bobby, pagkatapos ay napabulalas ng may pagtataka, nagtagumpay ka. Bahagyang tumango si Bobby, oo, tulad ng inaasahan ko, ang tunay na apoy ay talagang magagamit upang pinuhin ang aking katawan. Iniwan nito ang lalaking may bigot na may natigil ang ekspresyon, at tahimik siyang bamulong, ang magulong katawan ay talagang isang mahiwagang konstitusyon. Pagkatapos, hinayla ng lalaking may bigot si Bobby at sinabing, sige, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras, inihanda ko na ang lahat ng materyales, tara na. Si Bobby, nasabik ng umalis, ay tumayo at sinabing, okay, let's go. Naglabas ng mapa ang lalaking may bigot. Ang mapa ay napakasimple, ngunit minarkahan nito ang isang lokasyon. Itinuro ng lalaking may bigot ang may markang lugar sa mapa at sinabing, nag-set up ako ng array platform dito, at hihintayin kita doon. Kapag nakuha mo na ang maskara, hanapin mo lang ako. Kumunot ang noo ni Bobby, hindi ka ba sasama sa akin? Umiling ang lalaking may bigot, kailangang maghanda ng maaga ang guro. Kailangan mo lang dalhin ang maskara. Sige. Hindi na masyadong nag-isip si Bobby at pumayag kaagad. Gabi na noon, ngunit umalis pa rin si Bobby sa Kango City at tumungo sa Chozzle. Pinagmamasdan ng papaalis na si Bobby, ang lalaking may bigot ay naningkit ang kanyang mga mata. Isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay gamulong sa kakaibang ngiti. Ang maskara ay akin. Malamig na sabi ng lalaking may bigot. Pagkasabi nito, tumalikod ang lalaking may bigot at nawala sa gabi. Kabanata 680, Kabanata 680, isang hindi inanyayahang panauhin sa lungguhit isa. Si Bobby ay nagmamadaling bumalik sa Chozzle ng gabing iyon. Sa mga oras na ito, siguradong tulog na si Claire, naisip ni Bobby sa sarili. Hating gabi na noon, at karaniwang hindi siya dapat istorbohin ni Bobby. Gayunpaman, naglagay siya ng labis na pagsisikap sa bagay na ito, at ngayong malapit na itong maisakatuparan, nagpasya pa rin si Bobby na bisitahin siya. Pagkababa ng eroplano ay sumakay si Bobby ng taxi at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Claire. Sa sandaling ito, ang eksena sa looban ni Uncle William Richardson ay ibang-iba sa naisip ni Bobby. May 3 kakaibang lalaki sa bakuran, lahat sila ay naglalabas ng malakas na aura. Halos bumalot sa buong bahay ang aura na ito. Tumayo sina Claire at Uncle William na nakaharap sa 3 lalaki. Sino ka? Galit na sigaw ni Tito William. Natahimik ang 3 lalaki, malamig na nakatingin lang kay Claire. Malakas na sumigaw si Tito William, kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Sa wakas, nagsalita ang 3 lalaki. Tahimik silang tumingin kay Claire at sinabing, galing kami sa Ice Palace. Hindi kami nandito para saktan ang sinuman, para kunin lang ang isang bagay. Kumunot ang noo ni Uncle William, Ice Palace. What the hell? Hindi ko pa ito narinig. Umalis ka na dito. Hindi pinansin ng 3 lalaki ang sigaw ni Uncle William at nanatiling nakatingin kay Claire. Napakapangit ng mukha ni Claire, at alam na alam niyang nandito ang 3 lalaking ito para sa maskara. Bagamat sinabihan siya ni Bobby na huwag ipaalam kahit kanino ang tungkol sa maskara,
hindi maiwasan ng batang si Claire na sabihin sa matalik niyang kaibigan. Anong gusto mo? Sinubukan ni Claire na magtanong. You should know, malamig na sabi ng tatlong lalaki. Kinagat ni Claire ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Wala sa akin ang gusto mo. Bata, ayaw naming gumamit ng dahas, pero huwag mo kaming itulak, malamig na sabi ng isa sa mga lalaki. Kinagat ni Claire ang kanyang mga ngipin, pinipigilan ang kanyang takot, at humakbang pasulong, ang kanyang aura ay sumabog sa sandaling iyon. Nagulat ang lahat, nakapasok na si Claire sa Grandmaster Realm. Nakakamangha ang bilis na ito. Ramdam ang aura ni Claire, hindi naiwasang mamangha si Uncle William. Kailan naging napakalakas ng kanyang anak na babae? Bata, gusto mo bang awayin tayo? Malamig na tanong ng isa sa mga lalaki. Dapat mong malaman na hindi ka bagay sa amin. Ibigay mo lang ang gamit, at hindi ka namin sasaktan. Matigas na sabi ni Claire, hindi pwede. Naningkit ang mga mata ng tatlong lalaki at nanlamig ang mga mukha. Ang mga toast na hindi pinansin ay babayaran ng mga parusa, malamig na sabi ng isa sa mga lalaki. Sumabog din ang aura niya ng mga sandaling iyon. Ang nakakatakot na aura ay nagpalipad kay Uncle William. Ang tatlong lalaking ito ay nasa military marquee realm. Hindi ako natatakot sa iyo. Sumigaw si Claire at umabant ng nakakuyom na mga kamao. Gayunpaman, ang agwat sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Walang pagkakataon si Claire laban sa isang military marquee. Itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang palad at direktang pinalipad si Claire. Nang makitang bumagsak si Claire sa lupa, natarante si Uncle William. Kumuha siya ng stick sa gilid at sumugod. Ngunit bilang isang ordinaryong tao, si Uncle William ay walang kapangyarihang makipaglaban. Hindi man lang nahawakan ng kanyang patpat ang lalaking nakaitim na damit bago siya pinalipad. Bumagsak si Uncle William sa lupa, nawalan ng malay. Tatay! Sigaw ni Claire sa gulat. Sinugod niya si Uncle William at nag-aalalang sinabi, Tatay, ikaw, gumising ka na. Bata, ibigay mo ang gamit, at ipinapangako kung magiging ligtas ka. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, babala muli ng tatlong lalaki. Bumangon si Claire mula sa lupa, kinagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, at sinabing, sana. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ibigay sa iyo. Ignorante sa kamatayan. Galit na galit ang tatlong lalaki. Lumakad sila pasulong, iniabot ang kanilang mga kamay, at ang isang kamay na parang lantang kuko ay direktang bumaril kay Claire. Sa harap ng tatlong lalaking ito, walang kapangyarihan si Claire na lumaban, at lahat ng kanyang paglilinang ay tila walang halaga. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang gintong kamao. Direktang sinalubong ng kamao ang palad, lumikha ng malakas na tunog. Boom! Ang malakas na ingay ay nagpa-atret sa lalaking nakasuot ng itim ng tatlong hakbang. Claire, okay ka lang? Tanong ni Bobby. Umiling si Claire, at sabik na sinabi, Bobby, iligtas mo ang tatay ko, siya. Huwag kang mag-alala, magiging okay din si Tio William, paniniguro ni Bobby. Naglakad siya papunta kay Uncle William, nakayuko. Pagkatapos ay nag-inject siya ng bakas ng chi sa katawan ni Uncle William, at hindi nagtagal ay dahan-daang nagising si Uncle William. Bobby, anong nangyayari? Nang makita si Bobby, nag-aalalang sabi ni Uncle William. Ngumiti si Bobby at sinabing, Tito William, ayos lang. Bumalik ka muna sa kwarto mo, iwan mo sa akin to. Nag-aalalang tumango si Uncle William at nagturo, Bobby, mag-ingat ka. Tumango si Bobby, at saka bumangon at tumingin sa tatlong lalaking nakaitim na damit. Mukhang naglik ang balita, malamig na sabi ni Bobby. Nakapikit na sinabi ng mga lalaki, Bobby, pumunta lang kami para sa maskara, hindi namin gustong maging kaaway mo. Ngumisi si Bobby, pumunta ka para magnakaw ng mga bagay-bagay at sasabihin mong ayaw mo akong maging kaaway. Dapat ba akong magpasalamat? Bobby, alam kong medyo sikat ka, at hindi mahina ang lakas mo. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa mga bagay, kung hindi, magdadala ka ng kapahamakan sa iyong sarili.
Malamig na sabi ng tatlong lalaki. Then come and try, malamig na sabi ni Bobby. Humakbang siya pasulong, lumalabas ang kanyang aura sa sandaling iyon. Nagpalitan ng tingin ang tatlong lalaki at agad na umatras ng isang hakbang. Obviously, ayaw nilang awayin si Bobby. Mabilis na laban, mabilis na desisyon, hindi tayo dapat magtagal dito, malamig na sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Nagpalitan ng tingin ang tatlong lalaki at tumango. Inabot nila ang kanilang mga kamay at, sa mga palad ng kanilang mga kamay, isang malamig, asol na liwanag ang sabay na lumitaw. Ang liwanag na ito ay sobrang lamig at nakakatakot, na nagpasimangot maging si Bobby. Sa isang kislap ng liwanag, idiniin pasulong ang mga palad ng mga lalaki. Ang tatlong asol na agos ng liwanag ay naging ulan ng liwanag, kumaluskos at tumutusok sa katawan ni Bobby. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Bobby, at agad na kuminang ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Ang kanyang malakas na pisikal na katawan ay handa nang makatiis sa liwanag. Puff puff puff. Gayunpaman, sa pagtataka ni Bobby, ang mga light beam na ito, tulad ng ulan, ay direktang tumagos sa balat ni Bobby at pumasok sa kanyang katawan. Ano ang bagay na ito? Nang makita ito, napakunot ang noo ni Bobby. Ang mga lalaki ay tahimik, ngunit sila ay nakatayo sa hindi kalayuan, nagbubulungan na parang nagbibigkas ng ilang uri ng pamamaraan. Sa isang iglap, naramdaman ni Bobby na may mali sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang nakaharang ang kanyang mga meridian, hindi makaagos. Sa sumunod na segundo, lumambot ang katawan ni Bobby, at bumagsak siya sa lupa. Pagandahin ang iyong karanasan sa pagbabasa sa pamamagitan ng pag-alis ng mga